sabi ko nga, ang tao ka ako. Ang hilig ng tao, kaya ng laman. Hindi mo ba? Gusto, mabigyan daan sa'yo. Pero yung pagtitiis, hinihirapan ng tao. Eh, ganyan. Pag ang buhay, hindi mo pagbulay mo, pag-aata. Naliliba nga, akala ko maganda. Puro sa, ang gusto na puro sa'yo. Pero yung pagtitiis, pinapita. Pero sa pagtitiis, doon na paganda ng buhay. Doon ka maaangat. Dating araw na yung pagtitiis mo na yan magiging paratan naman, magiging payapa. Ito ate, Panginoon, may tiisin. Magtitiis ka na, maawit ka, magtitiis ka na nangain ka. Magtitiis ka na, mga hawaan ka sa aral niya. Yan ang aakay sa'yo, yan nagagawa ng isang buhay na nakalulog sa Panginoon. Kahit pansin man tao, hindi ka kahit pagkatao. Nasa iyo ang patlubay ng Diyos. Kaya ipagdala ang buhay kalahin. At yung mga ginagawa ng tao na yun, iniinit na kapwa. Kaya maraming mainggitin. Huwag na maingit. May makain ako, huwag lang magkakasala. Sarap na. Makamatay ka na. Malapit na, nakatanaw kami simenteryo. Pag iwan po ko matigas ako, nakabagod. Naalala niya ako, si Lolo, nakabagod. Para magtitulog. Ano yan, sabi matutulog na din. Yung gana na yung mga bata na ko, kaya ako sana. Hindi ko kakalat-kalat yung hindi ako nung kakain dyan. Dadagdag na sana. Pwede ko. Gusto, kaya tumino, kaya bumait. Kaya nakikilala ka, tampuno sa bunga. Kaya, pagdadal ko nila, kailangan anak dumulong, bumait. Iyan ang makarin mo. Kailangan kung paluin babay dito. Kailangan makain dito Yan naman makikinig ka lang Tatandaan mo na. Magli na pa rin lalo pa sa tingin, wala iwas. Lahat ng mabuti, pulutin mo. Lahat ng masama, iwaktin mo. Yan nga sa buhay, prinsipyo. Kahit sa laman, magkimpo ka. Huwag mong sanayin na pagsanahan magpalaki ka na gugulin na gasolin. Pag nawala ka niya, napakabiga. Ang tao, hanggang na kaya na untog, ayaw mo ko, ayaw umami. Kaya yan tinuturo niyo yung buhay na payapa. Kaya tayo, mag-isang buhay pa lang, naging po. Mag-isang buhay, pag-ibig ko, naging po. Kaya tayo, naging ito. Ito ay nakatala sa palat ng Panginoon ating pagtitis na ito. Sa balang araw, mamanahin natin yung ating naunawa. Hindi tayo nilikod na para sasaya na pala at oras at nagwawala. Kabulot at tatangin ka lang sa bagay na hindi mo naintindihan. Na Diyos sa tao nakati sa atin. Sino nakakaunawa? Sino may puso, mababalo, marunong, marami sa mutiyan. Kaya magdala buhay, hindi basta nagitin ka, tigil. Magdadasal ka muna at pag-iisip kung makasabong beses. Baka mamali ka. Baka mangyayari sa iyo parang manananig. Nagtatabi, pakurong, handakan. Kaya maraming tao na pagdating ng panahon kakamit ng ulo. Paduran na dito. Kaya iniisip ko lang damdamin nyo. Iniisip nyo. Gusto natin malagay tayo sa magandang mabuti. Itikis tayo sa lahat ng mabuti. Yan ang ating i-focus. O yung sanayan natin ang sarili sa layan. Makinig tayo ng salita ng Diyos. Diyan tayo magkaroon ng panahon. Kaya pag-iimpok, para maging kalasag at sandata sa panahon, sandali ng maraming pag-abagat. Bigaling na nagpapahirap na ating ang buhay. Kaya, ang buhay maganda. Gawa ng Diyos yan, hindi na nagkulang ang Diyos sa bagay na kailangan tao. May makain ka lang, mainom ka lang, may madamit ka lang. Makontento ka na. Gusto mo pa, magpaganda pa ng bunga, magsipag ka, mabigil. Kaya tayo, naghahanda. Ganun ang buhay, paghahanda. Kapag tayo, lilisan dito. Harap tayo. Nag-graduate tayo. O tayo na diploma.
Parang nag-aaral. Eh, kung nag-aaral na nagpapabayat, pag gusto nyo makakita na, eskwela maganda sila. Polvo ng polvo doon eh. Eh, nakakatingin ka sila. Nalibang lang. Hindi nakagrabe. Sayang na. Pinagirapan nga ang nanay na susunod na ng bakol. Yeah. Kaya ang kanyang anak na si Cristo, ang pangunay talaga ng Diyos. Kaya sa panahon na Kristiyanismo, nakilala ng tao si Cristo, ang Diyos, sa kalagayan na. Kaya naman pagtuturo ng tao na iwala sa kasulatan, alam po sa tao, mamawasa, nagkakaroon ng ligali, mapapahiya. O kaya sila yung takot ng takot, panay na propaganda. Malayo espiritu mapatubay. Kaya si Kristo ay pinalaga ng Diyos na sugo na dapat pakinggan. Sa Kristo nakasulat na. Babasahin mo na. Dahil pinaalangan pa na yung kanyang sarili niya. Pastor na. Alam siya, may dala ng katotohanan. Gawa 3:22. Yan, tao maturuan ng mga ganyang argus. Pero pag mamalaki, mapapansin. Pag mamataas. Kami lang, ikaw, malis na. Kapag ako nag-usap hindi ako natitinas. Pati baka ako kayo. Kung papahit na sila lang at baasal ako, hindi. Akala ko, kami lang Okay, pati dos. Gano'n, sana. Hindi, maasal ka. Wala naman kulong ito lamang o pagmamagsak lang. Kaya ako man nagmamagsak sa sarili ko. Ba't hindi ako malig sa dito? Bakit ako alin? Kung araw po sa tao, hindi rin pala totoo. Hindi pala kasunod sa Biblia. Kaya ako nandito dito, hindi kahit tinagin. Hindi mo mawawasa. Kahit di ako paniwalaan, pero hindi pwede. Sangang-sangin na sino. Nahihirapan din. Ganun lang alam niyo. Kahit ba lahat ng tao million nila kung lahat ng may mapapahamok tayo sa akin. Ay hindi gusto ko na walong sang bakayan na aligtas kasi tinakay na tubig. Kaya alam mo na apoy lahat yan. Kung naman i-agawin sa apoy, ay doon ako. Verse 22. Ay napandiga. Doon na sinabi ni Meses, ang Panginoon Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko. Mula sa gitna ng inyong mga kapatid, siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo sasalitain niya. Ito po si Propeta Meses, nakinsakapan ng Diyos sa Israel. Bagamat hindi pa dumarating ang pagkakataong tao ni Kristo, kanina ipinaaral sa Israel, sa mga likod ng Diyos na kanyang sinasabi. Doon na sinabi ni Meses, ang Panginoon Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko na mula sa gitna ng inyong mga kapatid, siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo sasalitin. Yan ang ating Panginoon sa pitong magkataon tao. Kristo tinaga ng Diyos na sugo na dapat pakinggan. Pakinggan po na kahit sino-sino. Sabihin, siko na huling sugo. Mali. Ang huling sugo, si Kristo. Tao ni Liya. Hindi magpapalitan yung kanya pagkasugo. Huling sugo, papalitan nyo si Kristo. Si Kristo huli. Ay sa Biblia. Hindi pangalan, hindi mababasa. Dapat na pangalan mo totoo. Hindi yung sarili tasadyan mo. Papakain sa isip mo sa mga ikaw huling sugo. Nasamahan mo. Utos tao yun. Ano siya nagtalaga? Ano siya magtitindig? Malaya. Gusto ng tao ng tuwala. Katulad ko natin. Ngayon, ang dahilan kung bakit tayo naglilin dahil sa kaya kay kaligtasan ng ating kaluluwa sapagkat pinaghandaan natin yung bukas, hindi ngayon. Ngayon tayo naghahanda. Pero pinaganda natin yung darating. Hinintay natin yung pangako. Kaya panampalataya,
ng iba sa nakikita. Para pa tayo tinuro sa atin sa mga bagay na hindi nakikita pag-asa darating. Kaya tao, pag hindi nakikita, ay hindi naniniwala. Pag nakikita, ano na no? Dami ay ka namin. Puno ay ka ang arsada. Ayun, pagkatanyag ng pagtao. Hindi na nakakaperiso. Doon pa dadali. Ang lakay ka ng simbahan, siya para ng Panginoon. Siya hindi ka sa gawa na kami ng tao. Yan dati di paro na. Takupi lang tayo na ibang bansa, iba pa sa kaya, di ba yung templo ni Solomon talakayin ng mga pagdeo, mga tira kayo. Pinasa Parang ni Cristo, kalaban ng mga Romano. Di ba nagpahuli kay Cristo yung mga Romano sundalo? Hindi na lagat tayo. Hindi na mag-check. Kalaban ni Cristo mga Romano yung sundalo niya. Kaya si Cristo ang talaga ang Diyos na sugo na tapat pa. Wala na iba. May nagkurma na siya huli sugo ito. Si Cristo ang pastor, obispo ng ating kaluluwa. Hindi yung may huli sugo na siya pa maging pastor. Obispo ng ating kaluluwa. Kaya yung corona pari dito, yun yung nakalagay sa Biblia 3:6 sa mga IT mo. Hindi ka rin spiritual. Pag-iitim sa Roman number yun 3:6. Tigaralan natin yan. Sila rin pakilala kalili ni Cristo Lupa. Kaya Papa, tama rin para pagka Papa Diablo. Hindi Papa mo. Bana, Papa Diablo yan. Pablo. Malaki kasi nuli na. Kaya ginagawa na sa kapo para mag-aalit ka pakinabang pangirya. Hindi mga gusto na kaluluwa ang magliligtas. Pinag-usapan niya yung kaligtasan ng ating buhay klaro. Unang Pedro 2:25. Ito banana aklat meron sa santo. Pag dito ka natuto, talaga nakita nyo Diyos sa'yo magandang puso, magandang isip, magandang gawa. Hindi ka ba kaya? Hindi ka mag-aalala. Ibibigyan ka ng Diyos na unawa. Ano na problema? Ay lalagay mo ang sarili siya maganda. Kaya kahit sa kayo pumunta, dala niya. Kaya magmamata, magmamata. Dos, page ko, hindi kakahiya. Hindi kakahiya, hindi sa kayo buwan. Kaya nakamo na katulad ako na. Ano hindi, ano ba kayo, ano? Sabihin mo tata, ayan po nakasulat Ako. Sapagkat kayo gaya ng mga tupang mga ligaw, dadapat ngayon ay nangagbalik kayo sa pastor at obispo ng inyong kaluluwa. Ay ito na yan, si Cristo. Cristo ang pastor at obispo ng ating kaluluwa. Siya ang ama ng panagpantaya. Siya ang ipinaras ng isang babae. Tatawarin kamangha-mangha, dakilang Diyos. Pastor at obispo ng ating kaluluwa. Kaya sa mula pa lang sinasalita ng Kristo na magkakataon tao. Sasabihin nila, panukala. Wala na pala isabihin panukala. Nakalagay, may pasimula. Wala daw pasimula. Ay, maliwanag ng pasimula. Siya ay verbo at ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Sabi mo ng pasimula. Hindi ko marunong bumasa. Wala nakalagay ng panukala. Ikaw ang naglagay sa isip mo ng panukala. Walang mabasag panukala. Kaya sabihin sa inyo, nasa isip ka. Hindi, pasimula.
O wala? Meron daw. Hindi, tiro siya. Ang kalagay, may pasimula. Ay, pag pasimula, meron. Pinanggalingan, may pinagbuhat. Siya ang dakilang serdoting pangulo sa bahay ng Diyos. Kaya, ang isang reyon, ang pinangulo ni Kristo. Isang iglesia ng Diyos Kristo ang nag-ahari. Mawawasa. Hebreo 10:19 hanggang 21. Mga kapatid, yamang may kalayan nga makapasok sa dakong banal pamagitan ng dugo ni Jesus, pamagitan ng dambago at buhay na kanya talaga sa atin sa makatibagay sa pamagitan ng tabing sa makatibagay sa kanyang banal. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. O hindi may bahay ng Diyos. Siya ang pangulo, saserdote. Magpakailanman. Papadtan ba yun? Nahalan mo. Ikaw ang kapakilala ng huli. Ikaw ang magiging halinin ni Kristo sa lupa. Hindi pwede. Saserdote, magpakailan na. Si Kristo buhay eh. Kasama na ang masalangit, kasakanan ng lupa. Papaitong muli. Siya ang dakilang saserdote, pangulo sa bahay ng Diyos. Kaya po, ulit ka. Si Pablo, bilang leader ng Diyos sa buong kahintilan, ay hindi sa bawat bansa, saan nagmula ang kanyang karapatan sa pangasiwa? Saan nagmula? Pagkabayan ng Kristo niya, yung merong nag-order sa kanya. Siya ba hinalang? Kaya, dati sa atin, wala pong botohan. Dati may botohan niya, may dayaan. May eleksyon, may dayaan. Kaya, sa pangasiwa, wala, hindi kahit ako, may botohan. May baril yun. Kaya nagkakagulo, nawawasan. Gawa 13:47. Si Pablo ba, yung may nagtalagang tao? Meron ba siya? Meron ba tao nagdominasyon na talaga ka dyan? Wala. Verse 47. Sapagkat ganito ang pinag-uutos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kita ang isang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging sa kaliligtas hanggang sa kawilihang hangganan ng lupa. Hangganan ng lupa. Talaga ka. Yun ay pinag-uutos sa amin ng Panginoon. Iniligay kita ang isang ilaw ng mga hintil. Kaya si Pablo, yan po ay prosecutor ng Israel na kalaban ng Iglesia, kalaban ng Kristo, na siya ang unang kabataan nagpapahuli, papabilanggo, papabugbog. Meron nang tawagin siya ni Kristo, si Kristo nasa langit na pinig na lang. Siya Saulo. Nagdiri mga baba, Saulo, bakit mo akong pinag-uusik? Kaya si Pablo, naganap yung pangyayari si Pablo na nawala silang paningin na ilang araw. Nagbalik lang yung kaya hindi na yung kanyang pagkabulan. Kaya noon, nagsimula na yung kanyang kalagayan bilang nagkapangaral ng Ebanghelyo ng Kristo. Kaya naganap din sa kanya yung ginagawa niya, bumalik sa kanya. Yung pag-uusig, ginuusig din siya, gano'n na. Kaya kung ano yung kahinasip mo, kung ano yung ginawa mo, babalik din sa'yo. Kaya